Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Times, 4:14 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligan nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Miyerkules, Pebrero 25, tuig 2026. Inang inyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Taros. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. DALG Western Visayas gindeklara nga drug-free workplace. Congressman Baron Dagin panginwalang pagdalayg sa iya pangalan sa mga kongresista nga ginbuyagyag sang ex-marines nga ginapasuni nagbaton sang kwarta may kang tanan sa anomalya sa flood control. ASEAN 2026 sa Iloilo City, opisyal na nga nag-umpisa senior official sa Lean Southeast Asia. Pauna ng roundtable meeting na to sa economic, security, kag trade agreements. Nagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Indeklara nga drug-free workplace ang DILG Regional Office 6. Pagpakita sang integridad, accountability kag kultura sang disiplina sa serbisyo publiko. Ang deklarasyon ginpamatud-an sang PDEA 6 pinakay Regional Director Ralph Romel Torres. Sunod kay Director Juan Jovian Ingeniero Seso 3, ang deklarasyon hindi lang compliance kundi pagpakita sang kung ano sila bilang organisasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Congressman o Congresswoman Baron Dagin panginwala ang pagdalayg sa pangalan sa mga kongresista ang ginbuyagyag sang ex-marines nga ginpasuni nagbaton sang kwarta may kang tanan sa anomalya sa flood control. Detalye sang balita Emiro Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Indinaluyag ni Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda nga makipagbahin sa mga kabutigan. Kag sa baylo, mas pilion na lang sa opisyal nga magpangamuyo nga mangibabaw ang kamatuuran. Ini ang sabat niya matapos siya madalahig sa mga kongresista nga ginbuyagyag sang 18 ka ex-marine sa ilang nga affidavits na ginpasuni nagbaton sang kwarta halin kay Zaldico may kaangtanan sa flood control projects. Suno sa kongresista, wala nalakip ang iya pangalan sa anuman nga investigasyon nga ginpatigayon sang Kamara, Senado kag sang Independent Commission for Infrastructure o kon ICI. Ginpayag niya nga iya makita nga nagaisahanon nga rason kung nga nadalahig ang iya nga pangalan sa anomalya bangod sa iya nga koneksyon sa isa ka lokal nga personalidad nga kritikal sa anay administrasyon kag nagabulig sa iya sa lokal nga politika. Apang wala gin pangalanan sang opisyal ang nasambit nga personalidad. Sa kadapusan, ginpayag sang opisyal nga nagasalig siya sa kaalam kag kakayahan sang Ilonggos nga magpatpat kag magsisa sa kung ano ang kamatuuran. Magluwas kay Baronda na dalahigman sa affidavit sang ex-marines nga bodyguard ni Zaldico. Ang pila ka mga Ilonggo nga kongresista kaangay ni 1st District Congresswoman Janet Garin, Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, kag iban pa.
Para sa Bagong Pilipinas, Emero Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa naton nga balita, opisyal na nga nag-umpisa subong adlaw ang mga aktibidad nga nakalinya para sa Association of Southeast Asian Nations 2026 sa Iloilo City. Ginpaunahan ini sa mga senior officials sa ASEAN member states nga ginalakipan sa Thailand, Timor-Leste, Vietnam, Singapore, Pilipinas, Myanmar, Malaysia, Laos, PDR, Indonesia, Cambodia, kag Brunei, Darussalam. Subong adlaw, iniwat ang Roundtable on ASEAN Economic Security, Context, Considerations, and Challenges sa din talakan sa high-level task force ang agenda para sa economic integration kag kung paano papabaskugon ang economic security sa ASEAN. Sunod kay DTI Undersecretary Alan Gepti, lagip man sa istoryahan ang global kag digital developments, lagip na mga policy direction sa ASEAN. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo ginkilala nga investment kag tourism hub potential sa pag-host ng international events gintanyag sa ASEAN 2026. Detalye sang balita, Emi Rose Santiagudo. Mismo si Department of Trade and Industry Undersecretary for International Trade Group Alan Japti ang nagpahayag sa dako nga potensyal sang Iloilo bilang isa ka investment hub kag tourism hub ilabi na sa pag-host ni sang ASEAN 2026. Sa press briefing nga ginpatigayon sang Miyerkules, ginpayag ni Japti nga ang serye sang aktibidad kaangay sang Roundtable on ASEAN Economic Security sang Pebrero 25 kag ang 49th High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration nga hiwaton sa Pebrero 26 to 27 sa Iloilo mangindakong oportunidad agud maganyat pa sang duga nga investments. Magapakita man ini sang kakayahan sang Iloilo nga magbaton sa mga internasyonal nga delegasyon. Dugang niya ini mangin oportunidad man agud itanyag ang tourism destination sa Iloilo. Magluwas sa pag-highlight sa kakayahan sang Iloilo sa pag-host ng international events, tinutoy man sini nga iposisyon ang probinsya nga mangin investment hub para sa mga key sectors, partikular ang Information Technology and Business Process Management o kon IT-BPM, nga ginalauman magaresulta sa dugang nga trabaho, investments, kag economic activities. Ginpayag niya nga sa Iloilo dako ang potensyal bangod madamo na sang BPO companies. Sa kabag-usan, mapakita man ang kandahan sang Iloilo kag sang rehiyon nga makigbahin sa global value chains, pinaagi sa pag-export sang lokal nga produkto sa ASEAN kag sa iban pa nga parte sang kalibutan. It's an excellent opportunity not only to showcase that Iloilo is more than capable of hosting international events, meetings, and exhibitions. But more than that, a good opportunity for Iloilo to show that it can be an excellent for investment in these sectors, such as IT-BPM, for example. Also a good opportunity for us to showcase that Iloilo and the whole region is able and willing also to be integrated in the global value chain by exporting our products to other countries and also other economies, not only in the region but also outside of Southeast Asia. Ang kabahin sa pagpahayag ni DTI USEC Alan Japti. Para sa Bagong Pilipinas, Emero Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gindayaw ni Department of National Defense Undersecretary Ignacio Madriaga ang Police Regional Office 6 sa pagpatuman sa Project Dapay o drone-based monitoring system sa ASEAN meeting sa Iloilo City. Sa ginhiwat nga critic session, ginpag ni Madriaga nga dako nga bulig ang sistema sa pag-os ng real-time updates sa lokasyon kag status sa mga delegates kag VIP sa di mapasangkad sini ang koordinasyon kag operational readiness ng kapulisan. Magluwas sa drone-based monitoring system na istoryahan sa critic session ang mga na-identify nga pamahog o kag risgo nga dapat matapnagon mangintalunsay ang mga sinapol sa Iloilo City. Nag-upisa na ang ASEAN meeting sa syudad subong nga Miyerkules, Pebrero 25, 2026 kag magalawig to Biyernes, Pebrero 27. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa naton nga balita, 20 million nga proyekto palangabuyan ginpanagtag sang BFAR sa mga mangisda sang Antique. Detalye sang balita, JP Herman. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Nagpanagtag sang Fisheries Livelihood Project balor 20 milyones pesos ang Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung DAB FAR 6 sa 909 kamangisda sa Antique. Ang bulig ginalakipan sang 90 ka fiberglass fishing boat nga ginpanagtag sa Aninii, Barbasa, Culase, Hamtik, Libertad, Pandan, Patnongon, San Jose, Sebaste, kag Tibiao. Nagbato naman sang tig-isa ka patrol boat ang mga banwa sang Aninii, Pandan, Culase, Tobias Fournier, Lawaan, Tibiao, kag Patnongon, pati na ang Provincial Bantay Dagat Task Force. Magluwas diri ginpalabot man ang nanaytuhay nga fishing gear sa mga grupo sa mangisda sa Barbasa, Bilezon, Bugasong, Culase, Hamtik, Libertad, San Jose, Sebaste, Tibiao, Patnongon, Lawaan, Tobias Fournier, Pandan kag Aninii. Ang nasambit nga mga suporta ginalauman nga magapasamyog sang palangabian sa mangisda kag magaduso sang Sustainable Fisheries Management sa Antique. Ginpasalig naman ni DAB FAR 6 Regional Director Remy Apari nga ang ahensya padayon nga magasuporta sa Antique hindi lang pinaagi sa paghatag sang bangka kag kagamitan kundi pati sa resource assessment, capability building, pagpabakod sang enforcement, pagpaayos sang post-harvest facilities kag pagbulig sa pagbaligya sa maayong merkado. Ginpanumduman ni Apari sa mga benepisyaryo nga ang pagtaas ang produksyon dapat updan sang responsable nga pagdumala agod maprotektahan kag mapreserbar ang kadagatan para sa masunod nga henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Napilian si City Vice Mayor Love Baronda nga mangin bag-o nga chairman sang National Movement of Young Legislators. Bugos naman ang pagpasalamat sa opisyal sa mga nagpati sa iya nga ikasangkol ng mga leader sang NMYL. Suno sa iya, hindi mahapos ng mga babae nga leader apang bangod sa suporta kay iya nga paghigugma nga nabato, nakaangkon siya sang kaisog kakabakod agud mapadayon. Nakabi nga dako nga dungog nga dalo ng Iloilo sa prestiyosong organisasyon hag para sa iya kadalagan man ini sang Ilonggos. Giniwat ang convention kag election sang Executive Committee sang NMYL halin Pebrero 23 to Pebrero 25 sa Manila Hotel. Intambungan ini sa mga bataon nga legislator sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa naton nga balita, Chad Race formal na nga ginbuksan sa syudad sang Iloilo pag-usar sang artificial intelligence sa edukasyon kay iban pang industriya sentro sang summit. Detalye sang balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Formal na nga nagumpisa ang paghiwas sang CHED Race 2026 Racing AI Education Empowering Society sa syudad sang Iloilo, Miyerkules, Pebrero 25. Ginpangunahan ni CHED Chairperson Shirley Agrupis ang pag-umpisa sang summit sa Iloilo Convention Center. Tinutuyo sang summit nga maghatag sa duga nga ihibalo sa mga tumalambong natuy sa artificial intelligence o kon AI kag kung paano ini gamiton sa teaching learning process pang gobyerno kag sa nanuhay-tuhay nga industriya. Lakip sa mga tumalambong sa summit ang mga university president, administrator, estudyante, subong man ang mga industry partner, Artificial Intelligence Association, mga bulutuan nga nagatanyag sang information technology, kag iban pagikan sa 18 ka rehiyon sang pungsod. Ang CHED Race 2026 isa ka national level initiative sang Commission on Higher Education o CHED, kag ang kahiwatan sa sini nga tuig ginpangunahan sang CHED Regional Office 6 kaupod ang West Visayas State University kag Northern Iloilo State University o NISO. May mga exhibit man ang mga tagsa ka rehiyon kung sa diin sarang malantaw sang publiko ang nanuhay-tuhay nga AI innovations nga ginpatuman sa ilatag sa kalugar. Magalawig ang summit tubtob Pebrero 27. Samtang yara man sa kahiwatan sa Day Secretary Kiko Benitez sang Technical Education and Skills Development Authority, CHED Region 6 Regional Director Dr. Raul F. Muyong, WVSU University President Dr. Joselito Villaruz, kag NISO University President Dr. Bobby Gerardo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Sereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Filipino Sign Language Translator Software sang ISATU, isa sa mga ginabida sa CHED Race 2026 AI booth. Detalye sang balita, Marian Grace Sereñata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Sa mga ginabida sa karon sa CHED Race 2026 Racing AI Education Empowering Society booth, ang AI initiatives ng Iloilo Science and Technology o kan ISATU nga nagatranslate sa Filipino Sign Language sa isa ka tinaga. Ang Silent Voice a Filipino Sign Language Translator software isa ka real-time dynamic translation system nga powered sa machine learning kag gesture recognition nga gidisenyo para i-translate ang Filipino Sign Language sa isa ka tinaga gamit ang kamera. Gina-capture sa live camera ang hand gestures kag naga-appear sa screen ang buot silingon sang hand gestures. Magluwas pa sa FSL Translator software, ginatanyag man sang ISATU sa booth ang Leaf Lens isa ka image analysis mobile application for optimal rice harvesting and fertilization o sa diin pagkatapos ma-verify ang dahon sa humay, matumon ang kinahanglanon nga nutrients kag may rekomendasyon man kung ano ang kinahanglanon nga fertilizer, saan o nagakadapat i-apply kag estimated harvest time agud mabuligan ang mga mangunguma sa crop management decisions. Ginatanyag man sang ISATU ang Doc Nexus, an intelligent web-based document search and retrieval application nga naga-extract sang text halin sa mga dokumento kag imahe paagi sa OCR kag nagausar sang machine learning models kag natural language processing techniques agud maikumpara kag ma-retrieve ang mga dokumento base sa content relevance. Ang mga AI initiative projects nga ini ginhuman sa mga estudyante sang College of Computing and Informatics sang ISATU. Magluwas sa ISATU may mga universidad man halin sa Luzon, Visayas kag Mindanao nga nagatanyag sang ila AI initiatives sa nagapadayon nga CHED Race 2026 sa Iloilo Convention Center. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Giniwat sa Iloilo City ang unang learning exchange sa National Blue Carbon Action Partnership sa mga pungsod Indonesia, Vietnam ug Pilipinas agud mapabagod ang operasyon sa pagdumala sa blue carbon ecosystem sa riyon. Ang nasambit nga learning exchange gintambungan sa mga tiglawas gikan sa gobyerno, environmental groups, mga eksperto sa coastal management ang magkatapo sa media. Ginpangunahan ang lihok sang EDCAP Philippines sa idalom sang Zoological Society of London, kaupo ng Department of Environment and Natural Resources kag suportado sang World Economic Forum kag sang UK government. Suno kay Ms. Germaine Derunya sang ZSL, ang learning exchange magasugod sa learning sessions o kung lectures mapagasundan naman sang community visit sa Ahoy kag Laganes sa Iloilo kag Ibahay sa Aklan. Ang mga blue carbon ecosystems amo ang mga bakawan, tidal marshes, seagrasses kag wetlands. Radyo Pilipinas News. Office of the Election Officer sa Comelec Iloilo City magapabilin pa sa iladan nga lokasyon sa Angeles Arcade hasta sa Mayo 24. Detalye sa balita, Janelle Baclar. Radyo Pilipinas Report. Nagpabilin gyapon sa second floor sa Angeles Arcade, Mabini Street City proper ang opisina sang Office of the Election Officer Iloilo City. Ginklaro sang Comelec Iloilo City nga wala pa sila makasaylo sa ila bagong opisina sa Comelec Integrated Field Office sa Barangay Taal, Molo nga gininagurahan sa nagligad nga Pebrero 20. Santo sa anunsyo sang Comelec Iloilo City magalawig patubtob Mayo 24 subong nga tuig ang ila pagtiner sa Angeles Arcade kag ginabisuhan ng ilang mga kliyente nga magpadulong sa iladaan nga opisina sa Barangay Osmeña City proper. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas News. nagsapol ang mga miyembro ng Technical Working Committee sang Veterans Federation of the Philippines Region 6 ang restoryahan ng mga pagpanghanda para sa 81st Victory Day celebration. Sa sinapol na isugtan ang mga plano, aktibidad kag iban pa nga mga pagpanghanda agud masiguro nga organisado kag makabuluhan ang pagdumdum sang Victory Day kapadungog sa mga baganihan sa ikaduha nga inaway pangkalibutan. Ang Victory Day of the Liberation of Panay, Romblon, and Guimaras ginadumdum kada Marso 18 kada tuig kag isa ka local non-working holiday. Sa Iloilo City, ginihiwat ini sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine sa diin nakalubong ang mga World War II veterans. Nagpabutyag naman sa suporta sa mga aktibidad sa VFB Region 6 ng provincial government na nagpasaling nga komitido sa pagkatagdungog sa mga veterano kag sa ilang nabilin nga legasiya. Kung madumduman ang dinapit man sa si Governor Toto Defensor sa selebrasyon sa Victory Day sa Balantang Memorial National Shrine. Radyo Pilipinas News. Samtang sa bantay panahon, wala sang bagyo kon low pressure area, sunod sa DOST Pag-asa sa mga Miyerkules, Pebrero 25 sa piyak siniging pag ni Mr. Charlie Depras ang Pag-asa Iloilo Station
Posible sa gyapon ang pag-ulan-ulan bangod sang easterlies. Ini ang magadala sa magalumon nga kalangitan sa Western Visayas kag mga isolated nga mga pag-ulan kag pagpanaguob. Wala man ginadula sang pag-asa ang posibilidad sang pagbaha tugas sang easterlies. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabalhag sang 15 ka volcanic earthquake ang Fivox sa Bulkang Kanlaon sa makaligad nga 24 oras. Samtang naglabot naman sa 1737 ka tonelada kada adlaw sang Pebrero 24 ang sulfur dioxide flux sang bulkan. Nagapabilin sa alert level 2 kon moderate level of volcanic unrest ang Bulkang Kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Uniforme kag 10,500 nga allowance gimbaton sa mga Bacolonon athlete na magapasakop sa First NIR Athletic Association meet. Detalye sa balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Abato na sa mga student athletes ng Bacolod City nga magapasakop sa labing unang ang Negros Island Region Athletic Association meet o KONERAAM ang ila uniforme kag allowance sa sa city government. Magluwa sa uniform, sapatos kag training gear. Kada atleta ang ginhatagan sang 10,500 pesos nga allowance para sa 7 kadlaw nga hinampang. Ang NIRAAM ang natalana buksan sa Bacolod City sa maabot ka Domingo kag magalawig tubtub Sabado, Marso 7. Ang NIRAAM pasakupan sang 12 ka delegasyon nga ginalakipan sang Kanlaon, Bayawan, Tanhay, Bais, Dumaguete, Negros Oriental, Siquijor, Gihulngan, Bacolod, Kabangkalan, Silay, kag Negros Occidental. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 4,000 nga social pensioner sa Sara, Iloilo nagbaton sang stipend. Detalye sang balita, Marian Grace Sereñata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagbaton sang stipend ang 4,311 ka mga senior citizens sa munisipalidad sang Sara, Iloilo gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 pinaagi sa Social Pension o Consokpen Program. Ang mga social pensioner gikan sa 42 ka barangay sang Sara. Tinutuyo sang SOCPEN nga maghatag sang bulanan nga stipend balor 1,000 pesos kada bulan sa mga indigent senior citizen nga mga maluya, masakiton o kon disabled nga wala sang pension o kon permanente nga source of income kag wala may ginabaton nga financial assistance halin sa ila himata. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, mga business counselor sa Negosyo Center sa Guimaras nagpaidalom sa Communication Skills Workshop. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagpaidalom sa Communication Skills Workshop ang mga business counselors sa mga negosyo centers sa Department of Trade and Industry kung DTI Guimaras. Ang paghanas naga-focus sa pagpanami sang abilidad sa mga business counselors sa patag sang komunikasyon, hosting kag public speaking. Nangin resource speaker sa aktibidad si DTI Regional Information Officer Judy May Saho, isa ka manunulat kag communication specialist nga may masobra 10 ka tuig experience sa government service. Magluwas sa diskusyon, may game prepararman nga workshop kag actual demonstration agud ma-apply sa mga nagpasakop ang ilang mga natun-an. Nagalaom ang DTI Guimaras nga pinaagi sa sininga programa makadulong sa mas marami pa nga serbisyo ang mga business counselors sa Nanoy Tuhayng Negosyo Center sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mismo si IPPO Director Colonel Bayani Razalan ang nagpanguna sa ginpatikan nga mandatory drug testing sa Ilonggo Cups Cover Gym, Camp Francisco U. Sumagaysay Senior, Santa Barbara, Iloilo. Sa giniwat nga drug testing, 520 ka personnel sang IPPO ang nagsumite sa ila sample. Kalakip si Razalan na ipakita ang integridad, disiplina kag professionalismo sang Ilonggo Cups. Ininay kadwa nga rounds ng drug testing sa IPPO. Subong nga tuig sa di naglabot na sa 1,113 uniform kag non-uniform personnel ang ginpaidalom sa test ukon 46% sang kabugusan nga persa sang IPPO. Suno kay IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan, ang drug testing kabahin sang pulisiya sang PNP nga pabaskugon ang internal cleansing program kag para mapataas pa ang pagsalig sang publiko
sa kapulisan. Ang sinuman nga magpositibo sa drug test ang magapangatubang sang kaso administratibo. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:38 sa hapon. Gamito man natipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Miyerkules, Pebrero 25, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.